Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay March 11, 2026, Miyerkules sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 4 verses 1 and verses 5 to 9. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong narinig na unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio kung saan ay tinatagubilin ni Moises ang pagpapatuloy na pag-unawa ng mga kautusan upang nang sa ganon habang ito ay kanila pong ipinapasa o itinuturo sa mga sumusunod na mga henerasyon ay kanila ring maunawaan. Kasi isang bagay po na nangyayari, nagdudulot ng kaguluhan sa ating pong bansa ay yung kakulangan sa pag-unawa sa ating batas. Pero higit yan, bago pa ang batas ng tao, kailangan muna natin unawain mabuti, ituro ng mabuti ang batas na ibinigay o ang kautusan na binigay ng Diyos. Dahil dito rin dapat nakaugat ang mga batas na ginagawa ng tao na ipinapatupad at dapat na itinuturo sa mga tao. Kaya ngayon, ang daming kaguluhan sa ibang bansa, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa, siyempre may mga sumusuway sa agreement o kasunduan ng mga itinakda at doon nagsisimula na di magkaunawaan, maabot sa gera. Dito sa ating bansa, napakaraming batas pero hindi inuunawa. Gumagawa ng batas pero sumasalungat na sa ibang batas. Kaya tuloy nagkakagulo tayo, walang sawang debate, walang sawang pagtatalo-talo sa Senado, sa Kongreso. Talagang nagdudulot lang ng kalituhan dahil nga kulang na tayo sa pag-unawa sa pinakapuso ng batas. Muli ang kautusan ay binigay sa atin ng Diyos, sabi nga sa unang pagbasa, kung gusto natin ng mabuhay ng mahaba. Gusto natin mabuhay na matagal, na gusto naman ng tao. Halos ayaw nga mamatay ng tao Pero ito, binibigay yung sekreto. Kung gusto natin mabuhay na mahaba, sundin natin ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. Thank you.